Ayan, eto na yung sinasabi natin mga kababayan na pangyayari na talagang hindi natin ini-expect pero eto na yun di ba? Ano ba sinasabi mo, Banat ba? Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ito para lamang po sa ating kaalaman. Itong nangyayari sa ating bayan, di ba? Marami sa atin ang naiisip na kagad, tayo na, hopeless na to Kasi kontrolado nila ang bawat branches ng gobyerno, kahit nga ho yung tinatawag na Fourth Estate na, ano ba ito? Itong media. Kontrolado nila. Sa dami ba naman nilang ninakaw nila Laki ng pera nila, di ba? So, kontrolado nila. Pero, sabi nga yung kantang napakaganda yung kanta ni Gary B, Hindi Natutulog ang Diyos. Yun, palakpakan. Yung sinasabi kasi nila, di ba, para bagang tiniming lahat, di ba? Ganun daw ang mga haka-haka ng mga political analyst ng mga pinklawan at ng mga bayarang vlogger ni Marcos. Nakesyo, tinatiming daw yung paglabas ni Zaldico, tiniming daw yung confession ni Amy Marcos. Alam nyo, hindi ho. Ako naniniwala ako it's really the creator. Yun lang yun. Ang ating Panginoon na ho ang nag-timing ng lahat ng bagay na ho ito. Kasi matindi ho yung revelasyon na ito. Nung una kong nabasa ho ito o napakinggan at nabasa sa social media yung sumasabog na issue ho ni Senator Amy sa kanyang sinabi niya sa INC. Noong una, para bagang nasa isip ko, totoo kaya ito? Paandar na naman ito ni Senator Amy. Kilala niyo ako hindi ako maka-Amy, di ba? Hindi ako maka-Aming vlogger, alam niyo yan. Ako kahit nababatikos, although may mga kaibigan tayo maka-Amy, pero ako hindi ako solve kay Amy ever since. Ang Banateros hindi ho solve kay Amy ever since. At alam niyo yan, binabanata namin yan. Kaya nung napakinggan ko ito, honestly, noong una, medyo tumaas ang kilay ko. Parang yung mga bading, di ba? Tumataas yung kilay ng ganun. Tumaas yung kilay ko. Talagang napaano, sabi ko, totoo kaya ito sinasabi ni Senator Amy. Pero nung pinapakinggan ko na, buong buo, mula simula, alam mo, kasi simula pa lang, hindi ko na po mapagpatuloy. Dahil nadadama ko, nararamdaman ko yung hinagpis ng isang kapatid. Sabi ko nga ho sa aking mga kaibigan, sabi ko, mapakatindi ho nito. Itong nangyaring pagsasalita ni Senator Amy. Alam niyo kung bakit? Kasi ako, sanay na ako sa social media. Matagal na po akong naging nagre-react at nagiging involved sa politics. At dahil dyan, marami na akong kinasagupa. Totoo lang, yung mga hindi dapat kasugupain, sinagupa na ho natin. Kahit po yung sa tingin ninyo, kaalyado, sinagupa ko din. Basta may nakita akong mali, wala akong pakialam. Babanatan ko. Ganun si Banat Bay. Kahit ano, makita kaya yung mga basher at saka yung mga troll, kaliwat kanan, hindi lang nanggagaling sa pinklawan, hindi lang nanggagaling sa mga bayarang pulahan, maging sa mga kaalyado. Kaliwat kanan po ang batikos minsan ang natatanggap natin. Pero alam nyo, sa akin, masaya ako pag naririnig ko yung mga troll, mga basher na galit, ibig sabihin, tinamaan sila, napikon sila. Ang prinsipyo ko kasi sa buhay, pikon talo Pag napikon ka sa akin at galit na galit ka sa akin, gusto mo ako saktan. Medyo natutuwa ako dun masaya ako Masaya ako pag galit na galit kayo, ganun. Yung mga basher natin. Pero mga kababayan, eto lang masasabi ko. Pag ang bumanat na sa'yo ay kapatid mo, o kamag-anak mo, hindi nga kamag-anak The first, yung mismong inner circle ng family, yun ang napakasakit sa lahat. Yeah? Sabi ko nga banata na ako ng lahat, wag lang ng kapatid ko. Si Coach Oli, siguro hindi mo nakababanata nun. Kasi mabait na tao ako. Hindi, totoo naman, di ba? Kasi yun yung pag binanatang ka, not out of hatred, not out of dahil tinamaan sila, hindi. Binanatang kasi concern yung tao sa'yo.
Yeah? Kasi meron siyang nakikitang mali at pag pinuna ka, masakit yun. Yun nga lang mapagsabihan ka, masakit na eh. Yeah? Yung mapagsabihan ka lang ng tatay at nanay mo, masakit na yun. Kasi alam mong totoo pagka ganun. Yeah? Yung mga kapitbahay mong pangapalingkera at saka chismoso-chismosa, pagka ikaw pinagchismisan, wala kang pakialam. Para bang, sino kayo? Yeah? Ganun lagi ako, kahit ako, yun ang prinsipyo ko eh. Kung hindi ka nagpapakain sa akin, kung hindi ka hindi ikaw yung pamilya ko, kahit banat-banata mo ako, lang pakialam. Buhay mo yun, bahala ka sa buhay mo, di ba? Magalit ka kung gusto mo. Hindi kita papatulan, wala akong problema dan. Pero pagka yung pamilya mo na, yan. Kasi masakit na, katotohanan na po yan eh, di ba? At nung aking nga po pinanunood itong speech ni Senator Amy, ay naku po, ang lupit, sabi ko. Hindi ko na ipagpatuloy. Naluha ako. Hindi, walang biro, hindi ako nagbibiro. Naluha ako, sabi ko, shit. Kaping mainit. Iba to. Ito yung hindi ko ina-expect kay Senator Amy. You know why? Because si Senator Amy, ang hilig niyan, iligtas yung kapatid niya sa lahat ng issue sa bansa. Kaya nga galit na galit kami dyan eh. Kasi sinisi niya na lahat except yung kapatid niya. Laging ganon. Kahit bagang merong pananagutan dahil presidente yung kapatid niya, siya may control sa mga sekretary, lagi niyang inilulusot yung kapatid niya na bullshit ako. Bullshit to ang mga banatero sa ganyan. Kasi lahat binanatan mo except yung kapatid mo. Na alam mong may direktang control sa lahat ng nangyayari sa gobyerno. Kahit meron tayong quote-unquote 3 branches of government, co-equal sila, bawat isa sila. Hindi totoo yan sa Pilipinas. In reality, presidente pa rin ang may hawak sa lahat ng bagay. Diba? Kaya kung ano man ang mangyari sa Pilipinas, presidente yan. Kaya pag nilulusot niya yung kanyang kapatid, nabibuisi talaga ako. Diba? Laging sinisisi ibang tao. Pero this time, ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, di ba, kilala nyo akong hindi ko gusto si Amy. Pero this time, hinangaan ko si Amy. Etong sinabi niyang ito, hindi upang iligtas ang mga Marcos. Kasi lagi niya na ginagawa niya, iligtas ang imahe ng Marcos. This time, it's going to be an international issue. Kilala nyo naman ang Marcos brand eh. Ang Marcos brand, kilala yan sa buong mundo bilang naging magnanakaw. Kaya nga, di ba, pinagtatawanan sa mga international movie yung kanilang pamilya, yung nanay niya, lalo na dun tungkol pagdating sa sapatos, di ba? Nai-involve sa ibang mga pelikula yan. Pagka corruption o kaya ill-gotten wealth is equal to Marcos. Alam ng buong mundo yan. Di ba? So ngayon, trending ito sa buong mundo na yung kapatid ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na anak ng dating diktador na si Marcos Sr. ay isa palang lulong sa droga. Yun, grabe, di ba? Gago! Kaya mga kababayan, matindi ho ito. Hindi niya naniligtas ang kapatid niya dito. Talagang sabi nga niya, tumutugon na lang siya sa panawagan ng taong bayan. Especially sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ilabas yung katotohanan. Yan ang panalangin ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng Iglesia ni Cristo. Kahit noon, KOJC pa lang, yan na ho ang panalangin ni Pastor Kibuloy. Mailantad ang kasinungalingan sa bansang Pilipinas. At ngayon nga, dahil sa ginawa ni Pastor Kibuloy, nakulong siya. No? At ngayon, tumuloy-tuloy. Hindi tumigil. At ngayon, nagsalita ng INC. Kaya ang lupit po, ladies and gentlemen, ang lupit ng revelasyon ni Senator Amy. Alam niyo ito bigyan ko lang kayo ng isang matinding... Pag nakakausap ko ho yung mga OFW natin, sila ho ay nakakaramdam ng kahihiyan. Di ba? Bakit to kanyo? Kasi dito sa Pilipinas, para bagang naging immune na tayo. Ngayong araw na ito, matindi yung kagabing pasabog ni Senator Amy.
sabog na sabog yun, di ba? Kitang-kita natin yung sabog nun. And yet, marami pa rin po sa mga Pilipino na para bagang walang pakialam. Meron pa rin. Hindi marami, konti na lang naman. Na parang wala nang pakialam. It's not because wala silang pakialam. It's dahil sa hirap ng buhay, mas iniintindi nila yung kanilang pangangailangan. Mas iniintindi nila yung kanilang trabaho. Pero ang mga OFW, yan, ramdam. Bakit to? Sa ibang bansa, pag tinanong ka kanong lahi mo, pag sinabi mong Pilipino ka o di kaya ay taga-Pilipinas ka, iba na kagad ang tingin ng mga foreigner. Yung mga foreigner nating mga amo, kaibigan, ang sama na kagad ng tingin, kayo'y kurap. Walang kwenta yung bayan ninyo, ganito. Dati gumanda na, ngayon, ang laging question, why did you vote for Marcos? Laging ganun ang tanong nila kasi nagtataka sila, tangin na pinatalsik nyo na yan Ba't binoto nyo pa? Yan ang laging nasa utak ng mga foreigner Yan talaga. Tapos ngayon, ang tindi ng korupsyon. Di ba? Kitang-kita. Ano yan headline po yan Yang korupsyon na yan. Lalo na ngayong nakita ko kasi yung pahayag ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang 3-day rally na gagawin. Supposedly, na 3 araw. Nababalita sa buong mundo sa mga pahayagan ng iba't ibang bansa. Naibalita po. Antindi ho, di ba? Ganun katindi. Tapos, ito masama. Ito pa matindi pala, hindi masama, matindi. Mantakin mo, headline sa buong international scene. Sister of the President of the Philippines binunyag and expose yung kanyang kapatid na bilang drug addict. Diba? Antindi nun mga kababayan. Antindi ho nun. Trending yan nationwide. Ay, hindi lang international. Diba? Malupit. Kaya nga sabi ko, this time I think Amy Marcos hindi na siya yung tawag doon, yung nagpipigil. Talagang inilahad niya na yung nalalaman niya. At dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinanood dahil naiyak ako. Naiyak ako. Natutuwa. Naiyak ako kasi nararamdaman ko yung isang kapatid na ikaw ay pinupunan ng ganyan. Pero natuwa ako dahil and game over na.